is bunga. Meron po ba kayong nakitang tinitinda puno? Probably meron po, yung mga plantito. Pero karamihan ng mga tinitinda nila is bunga na pinitas sa puno. So, meron lamang po tayo ditong 4. Konti lang kasi hindi naman po ako matagal mag-share ng Word of God. Depende na lang po kung may inaantok. Pero kung natutulog, huwag mong gisingin. Nagpe-pray yan. Tingnan mo yung katabi mo kung nakaganyan. Baka nagpe-pray yan. So, paki-slide po. Paki-slide. Sabi niya, it teaches us 4 things. So, ano itong 4 na ito? Number 1. Yan. To abide. To abide. So, dati, si Ate Ces, sabi niya may Greek word. Ano kasi yung Greek word last week? Teraso, tiramisu, teraso. So, syempre, hindi tayo magpapakabog. Meron din tayong to abide. So, ano lang po ito Google, pero hindi ako nag-AI. Sabi niya, the primary Greek word for to abide in the New Testament is, huwag niyo na pong basahin, ito na lang, meno. Yan, meno. To remain, stay, dwell, or continue in a close, permanent relationship, may forever. Kasi sabi niya to abide. So, hindi aksidente na yun ang ginamit na term ng Lord na to abide. Kasi gusto niya mag-dwell tayo sa Kanya. Permanent relationship. Nagigets po ba natin? Na ayaw ng Lord na ngayon, tinanggap mo siya, bukas hindi na. Mamaya, nakalimutan mo na. O potang may busit ka mo, kalimutan mo na eh. No. So gusto ng Lord to abide means forever. Permanent relationship. Na kahit mawala yung buhay natin dito sa lupa, i-continue lang natin sa langit. Amen. O taas ng kamay, mga tagalangit. Atin po pong emegtas. Taas ng kamay, mga tagalangit. O magtaas din ng kamay, sino gustong mauna? O wala, ako rin, ayoko muna. Number 2, pero sabi niya permanent relationship kasi hiwalay sa Lord, wala tayong magagawa. Diba? Probably, pwede kang makagawa, pero mapapagod ka. Next slide. Ito, cutting and pruning. Verse 1 to 3, sabi niya. Ako na lang po magbabasa. Ako, nasaan? Verse 1 to 3. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, which is yung cutting. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. So, ang tinutukoy po ng Lord dito is tayo. Una, pinapatay or kinakat, sa term, removal of dead and unproductive branches. So dati kapag nakakakita ako sa lugar, let's say, yung mga nagpuputol ng puno, pelko, pota pong minsan nakakit ko laging dalan, pupututan dala ring tanaman, sabi ko, sayang naman yung mga puno, kako, bakit pinuputol? Maalinsangan ngayon. Pero iba pala yung cutting sa pruning. Ang cutting, inaalis ng Lord yung mga sangang hindi nagbubunga. Kaya, tignan po natin, kung ikaw hindi ka nagbubunga, baka alisin ka ng Lord. Tignan mo yung katabi mo, baka nawala na. Tignan mo. Ba't ayaw niyong tumingin? Tumingin po kayo. Yan. So, sabi niya, inaalis ko yung mga sangang hindi nagbubunga. Kasi, hindi sila nagbubunga. Baka makapandamay pa ng ibang sanga. Diba? Yung mga patay na sanga, kaya inaalis ng Lord, kasi baka makapandamay pa ng iba. Kapag patay na, wala ng nutrients na dumadaloy. Kaya ang Lord, siya mismo, inaalis niya yung mga sangang hindi nagbubunga. Pangalawa, pruning. Sabi niya dito, magkaiba yung pruning. Pruning is the loving, purposeful discipline of productive believers. So, ang pruning naman po, kapag namumunga ka na, pero kinakat pa rin ng Lord, may inaalis pa rin. Yung tipong masasabi mo na, nasa kalooban ka na ng Diyos,
Sumusunod ka na sa kanyang mga utos. Sumusunod ka na sa kanyang mga alituntunin. Minamahal mo siya, minamahal mo yung kanyang kapwa, naglilingkod ka, and then, may biglang inalis sa iyo ang Lord. Pwedeng tao, pwedeng business, pwedeng relationship, pwedeng pagkakataon, pwedeng pangarap. Minsan naiisip natin, sumusunod naman ako sa Lord, bakit nga hinahayaan na mawala pa ito sa akin? Kung kailang nag-boom, all of a sudden, biglang bumagsak. Kung kailang masaya kayo, biglang-bigla, lumungkot kayo. Parang kayo po, bigla kayong lumungkot. Malungkot po ba kayo? So, ang pruning, nagsisimula ito sa Diyos. Yung kanina, yung gardener, parang, dino po may nakikita ng talbos kamuti. Mumuna, bala mo, lakode. Matapyas yun. Pag may tapyas yun, nung manyalitaya mo yung kamuti, aray ko, ana. Diba? Katulad din sa atin. Kapag may mga bagay na inaalis sa atin ng Lord, masakit po ba? Masakit. Una, syempre, tao tayo. Pangalawa, natatapakan yung pride natin. Pero, tinuturuan tayo na malalong magtiwala sa Lord. Bakit kaya inaalis ng Lord yung mga bagay na ito? Para sa ating lalong bunga. And minsan sabi niya may inalis na, magbibigay na lang kong isang example. Ano na lang, pang magkaibigan na lang po, no? Para wala namang matamaan. So, kayong magkaibigan, okay. Naging close kayo, hanggang, Benis, wag kang tumawa, hindi para sa'yo to. So, ito. Diba? Kaso, kayong magkaibigan, bigla kayong nahulog sa isa't isa. And ngayon, nakala nyo okay niya kasi pareho naman kayong Christian. Diba? Pareho kayong believer ng Lord. Ang tanong, pareho ba kayong disciple? Yun lang. Diba? Eh, maraming beses na ang Lord nagbibigay ng warning. Minsan, hindi lang natin ito pinapansin. Ang Lord nagbibigay ng warning, sino mang ginagamit? Mga leaders, mga mentors. Yung tinabing na, kapag hindi pa hinog, huwag mo nang pilitin. Eh, kaya hindi ako naniniwalang love is blind. Love is deaf. Kasi may mga nagsasalita pero hindi nila pinapakinggan. Galit po ba kayo sa akin? Huwag po kayong magalit sa akin. No, sample lang po yon. So, naalala ko tuloy yung favorite na sinasabi ni Ate Sesnyo. Kapag daw kinilig, hindi na nakinig. Kaya love is deaf. So, para maiwasan, makinig. Pangalawa, magbibigay po ako ng example. Si Abraham, ang tagal niya pong nag-pray. Ano yung pinag-pray ni Abraham? Magkaroon ng anak. So, naghintay siya ng napakaraming taon, then boom, dumating si Isaac. Anong ginawa ng Lord? Hinihingi niya si Isaac bilang maging handog. So, Lord, ang tagal kong pinag-pray. Diba? Nag-pray and fast ako, nag-devotion ako, naglingkod ako, sumunod ako sa'yo. Ang tagal ko pinag-pray, akala ko answered prayer. Bakit all of a sudden, binigay sa akin, then pansamantala lang pala yung kasiyahan, biglang-bigla hinihingi ng Lord. Bakit kaya? Malupit ba yung Lord? Para sabihin na, oh, si Jam masaya, palungkutin nga natin. Kinuha yung bagay na nakakapagpasaya. Oh, ito, si Jam, matatag. O, bigyan nga natin ng ng pagsubok para maging marupok, para maging hindi matibay. Ganon po ba ang Lord? Hindi. Hindi siya ganon. Every time na may mga blessings tayo, pero dumarating yung pagkakataon na parang hinihingi ng Lord sa atin, yung mga ganong bagay, tandaan niyo po, nakatampa parusa ng Ginoo. Puprun nakatamo ni Ginoo para lalo tamong magbunga. At the same time po, tapig katiwala tamo kang Lord, itang bagay na atin tamo, at baluta mo na ito, mahalaga kay katamo, pero Lord, sige, hanggang kaluguran ka ng bagay nga ni, pero mas kaluguran da ko, anya, sumunod po kay ka. Baluan nyo po, ala ko pa pong nikit na character king Bible, na totoong migsukong biyek ang Lord, tapos may lugi. Nung atin po, magtasko kong gamat, nung atin kayong balo. Ala, i-Jonah, haga nakakaya mo po, kasi medyo malapit yung name ko, kang Jonah. Sorry po.
Sino po yung Kapampangan dito? Wala. So, Tagalog pala. So, uulitin po ba lahat? Itatagalogin po ba lahat? Sorry. So, sabi kong ganyan, saan kasi ako nagsimula? Sorry po, yung pananagalog ko po kasi medyo magagto. Kulang danong. Sabi kong ganyan, si Jonah, tignan niyo po. Sumusunod siya sa kalooban ng Lord. Amen. Pero dahil sinabihan siya ng Lord na, pumunta ka sa Ninive. Para ano? Sabihan mo, para mag-repent, para tumigil sila sa kanilang mga masamang ginagawa. Si Jonah, tinabugya. Imbis na pumunta siya sa Ninive, pumunta siya sa Tarsis. May pagastos siya pang pamasahe. So, yung magsuway kang Lord, may halaga din. Kung paanong may halaga ang pagsunod, meron din halaga yung pagsuway. Kaso, sa pagsuway, nalulugi ka. Pero sa pagsunod, namumunga ka. Pwede po ba natin palakpakan ng Lord? So, yun yung pruning. And every time na may pinuprune, inaalis ang Lord sa atin, huwag natin isipin na yun ay loss. Hindi, yun po ay gain. Amen? Ang kailangan lang natin magtiwala sa Lord. Sis, ala ka kasi kayong sitwasyon ko Hanya sasabi mo ito, Tagalog, ay sis, wala ka kasi sa sitwasyon ko. Kaya nasasabi mo yon. Mga kapatid, sino ba dito ang hindi naghirap? Wala. Sino ba ang hindi pa nagkasakit? Wala rin. Pero sino dito ay mga pinagaling ng Lord? Sino dito hanggang ngayon, kumakain siya? Tapos yung kamay, tandaan nyo po, kung pinabayaan tayo ng Lord, di sana dati pa. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Butok na butok yung blush on. May pang Shopee. May pang TikTok shop. So, hindi nagpapabaya ang Lord. Gaano man kahirap ang buhay, kung makita natin, akala natin ito'y kawalan. Hindi. Ito'y pagpapala lamang sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. And number 3, sabi ko sa inyo, mabilis lang, dependence to God. Thank you, sis. Yan, sabi po niya, fully relying on Him when plans are unclear or for strength during trials. It is a daily, conscious decision to rely on Him, not just when desperate. Acknowledging human limitations and relying on God's limitless power. So, gusto po ng Diyos na mag-rely tayo sa Kanya, umasa sa Kanya. Hindi lang kapag sa panahon na desperado tayo. Hindi lang kapag last 2 minutes, doon natin aga na ka. Ano yung tagal ng aga na ka? Maaalala. Thank you po. Doon natin maaalala na ang Lord, ay, dapat pala kinonsulto ka ang Lord bago ko gawin ito. Ayan tuloy. Nasaktan ka. Ay, dapat pala kinonsulta ko muna ang Lord bago ako nag-invest. Ayan tuloy, nalugi ka. Aray. Aray ko. So, ang pagre-rely po sa Diyos, everyday yan. Kung paanong hindi tayo mabubuhay nang hindi tayo kumakain, pwede tayong mabuhay. Siguro mga 3 araw, hindi tayo kakain. Pero may nakaano na po ba dito na 3 araw hindi siya kumain? Sis po, itong prayer and fast. No, kapag excluded niya po ito. So, ganun din po tayo. Everyday, dahil gising tayo, everyday, kailangan natin mag-rely sa Lord kasi ang tao madalas pumapalpak. Po, ang pinalpak sige, gawa ko niyang paralan. Yes, pagpapala yung nagawan mo ng paraan, pero pagpapala din na hindi ka na humantong sa ganoon. Nagigets po ba natin mga kapatid? Kaya every time na dapat na may gawin tayo na decision, malaki man o maliit, simple man or hindi, kailangan nakadepende pa rin ito sa Lord. Bakit? Kasi sabi po ng Lord yun Kung sanang hindi natin nalaman, okay lang. Kaso nalaman natin. Kaya kailangan, nakadepende palagi tayo sa Lord. And ito, sabi niya sa Proverbs chapter 4 verse 7, wisdom is the foundation of everything. Kapag nakadepende ka sa Lord, madalang lang na magkamali ka. Bakit? Kasi may wisdom. And tinuturuan tayo kung ano yung mga dapat nating
gawin at mga dapat hindi natin dapat gawin. So, paano ba natin malalaman kung na magkaroon tayo ng wisdom? Isa lang, magbasa ng Word of God. Hindi po kapigatan ang magbasa ng Word of God araw-araw. Sis, minsan kasi wala akong oras eh. Minsan kasi po tang kagising ko kingabak, mag-aral ko, magbabra ko, pagluto ko rin anak ko. So, makanano kayong alage pa or a-prioritize yung papamasa ng Word of God. Di lang kayong example. Banta po kalingwan para po hindi natin makalimutan ang pagbabasa ng Word of God. Ituring po natin itong pagtututbrush. Paggising mo sa umaga, ayaw mo namang makipaghalubilo sa tao nang hindi ka nagsisipilyo. Amen? So, ganun din po ito. Huwag natin hayaan, sige po, palakpakan natin ng Lord. Huwag natin hayaan na dumating ang isang araw na hindi tayo nakakapagbulay ng salita ng Lord. Hindi naman hinihingi ng Lord na tapusin natin ang buong book ng Bible. Hindi naman paramihan ng verses. Tapos sabi niya, ganito, sa simula pa, nandun na ang salita at ang salita ay salita ng Diyos. Hindi naman po inano ng Lord na paramihan. Wala namang nagbago. Marami kang alam. Wala namang nagbago. Pero kahit isang verse lang po yung matandaan natin, pero yung impact sa pagkatao mo, binago ka. Kahit John 3:16 yung alam mo, pero patuloy mo naman itong sinasa puso, malaking impact na po yun. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Lord? And number 4, next slide, fruits. Ayan. They may be tangible, but to us, followers, they are intangible. Kapag sinabing prutas, magbigay ng halimbawa ng prutas. Ezra. Apple. Ano pa po? Guava. Balang. Flavor na pong sabon na. Apple, guava. Ano pa po? Orange. Kuya Asay. Mansanas, apple. Ayaw niya ng English. Gusto niya Tagalog. So, naalala ko dito na may kanya-kanyang bunga yung mga nakakonect kay Lord. Sino kasi mga nakakonect kay Lord? Yung mga sanga. Sino yung mga sanga? Tayo. So, sanga ka. Di ba? Ikaw yung nakakonect kay Lord. At kailangan meron kang prutas. Bakit? Kasi nakakonect ka kay Lord eh. Okay, time out. Kapag nakakonect ka kay Lord, tignan mo muna yung katabi mo kung nakakonect kay Lord. Tanungin mo muna, nakakonect ka ba kay Lord? Tignan mo muna. So ayun, meron ako narinig. Isa kang malaking sanga. Tanungin mo siya ngayon, may bunga ka ba? Tanungin mo, len tayo nung makibat niya, may bunga ka ba? Kung may bunga ka, nakakonect ka kay Lord. Pero kung wala kang bunga, itatapon ka, ikakat ka. Ngayon, tatanungin ko po kayo, ano yung mga bunga nyo? At magbigay, alam ko, 9 yun eh. Magbigay ng mga bunga ng Santong Espiritu. Huwag mo munang i-flash, kapatid. Ayan, tingnan natin kung nagbabasa sila ng Bible. Magbigay kahit isa. Wait lang po, kasi may interaction. So, magbigay. Lumalapit na po yung preacher. Wait lang po. Nag-aral po kayo, alam ko po yun. So yung mga nakayuko, dun po ako lalapit. Magbigay ng isang bunga. Ikaw. Kindness, tama po ba? Palakpakan po natin. So meron pa pong 8. Meron na yung kindness. Kayo po, tita. Faithfulness, katapatan, 2 na. Ikaw. Mayroon bang forgiveness? Mamaya, tignan natin, tandaan natin. Kayo po, tita. Goodness.
Goodness. Kayo, kuya? May goodness. Sige, sige. Pwedeng pass. Kayo po. Call a friend, call a friend. Love. So, yun po yung number 1. Palakpakan po natin si Mama May. Sige po. Ezra naman. Gentle. So, yung mga iba po, hindi ko na po pupuntahan. Baka hindi na po ako papag-ulitin, mag-preach. Sorry po. Ayan. So, pasensya na po kayo. Ganito po talaga kapag bisita. Ayan. Pag-i-flash po. So, ayan, yung mga, tignan po natin kung nandun yung forgiveness, Venice. So, sabi niya, ito yung mga 9 fruits. Number 1 is love. Open and close parenthesis, charity. The highest virtue acting in the best interest of others. Next, joy. Nandun ka pala, te. So, peace, patience, kindness, benignity. Next po, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Pero yung forgiveness, wala yung forgiveness. Patawarin mo na, Benice. Yeah. So, ang tanong, nakailan bunga na po ba tayo? Sige, given na yung love. Nandun eh. Kasi kapag Sunday, lahat tayo mababait, lahat tayo mapagmahal. Yung joy, nandun din. Kasi Sunday, nandito si Ate Joy, di ba? Yung peace, meron din po dito kasi wala naman nag-away-away. Di po ba? Meron po bang nakakaisip ng mga problema yung nyo ngayong oras na ito? Wala. So may peace. Ay, ito. Yes! Patience. Patience. Wait lang po. Meron akong experience dito. Sabi ko sa Lord, Lord, bigyan niyo po ako ng mahabang pasensya. Sino na po nag-pray ng ganon? Na hiningi sa Lord, Lord, bigyan niyo po ako ng mahabang pasensya. Hindi ka automatic bibigyan ng Lord na, oh, jam, boom. Ito yung pasensya mo. Hindi. Bibigyan ka niya, traffic. Bibigyan ka niya, makulit na kapatid. Kasi hindi ko pwedeng masabing makulit na asawa kasi wala naman akong asawa. So yun, makulit na kapatid na lang. No. Hindi ka bibigyan ng automatic bunga ng Lord. Bibigyan ka niya ng sitwasyon kung saan mapuproduce yung bunga ng pagpapasensya. Amen po ba? Ito po, ang hirap naman, kapampangan kasi. No? Yung kapag nakakita ka ng ito kasi yung demonstration ko dati na kapag gusto ko ng maraming pasensya, sa amin po kasi, kanya-kanya kaming tokang magkakapatid. Ako yung laging galit sa lababo. Kaya mga anak, may mga katulad kong anak, para maging favorite kayo ng mga mima, ng mga mami ninyo, maging galit kayo sa lababo. Itang metong yamong kutsara, agad linisan me. Itang metong yamong pinggan, kaya kitang ima mo may ganyang 4, kasi abalbal me. Lakasan mo ano? Kasi galit sa lababo. Lakas mo ano ng ako. And yun yung patience. Eh, yung mga kapatid ko, yun yung toka ko. Ako yung maglilinis. Eh, all of a sudden, ako na nga yung naglinis. Ako pa yung magwawalis. In short, ako lahat. Mabait. And kapag nakita ng Lord, na kahit sa mga maliliit na bagay, biyasa tang mibata, o itatang term, pamano siya mo pong pinggantan eh. Pero kapag nakita ng Lord na kahit sa maliit na bagay, nakikita na meron tayong kapagpasensyahan, patience. Patience po hindi mga pasyente. Patience. Yung mga mapagpasensya. So ang Lord, kapag nikit na, okay, i-level up nga natin. Yung tipong pagod ka, tapos pag uwi mo, pag siyang may nasi, inganak mo. Ito, based on experience ko po ito, kapatid ko po ito. Galing po kami noon, di ko alam kung anniversary sa amin. Tapos, 10 p.m., yung uwian po namin. Siyempre, ikaw na ate, gutom ka. Kasi 10 p.m., tapos magbabiyahe ka eh. Tapos, pag uwi mo ng bahay, wala pa palang kanin.
Sumunod siya. Wait lang po, di pa tapos. Sumunod siya. Ay, hindi niya lang nagawa, i-on yung rice cooker. So, di ba? O, ikaw, ba't kaking kaya pan? Magbusit ka? Siyempre, hindi. Magpipigil ka. Magpapasensya ka. So, sa mga maliliit na bagay, akala natin basic lang, pero practice pala yon. Amen? Na inihahalin tulad din ng Lord para pota pong may kapanyeseta na, may kapag-disciple ta na, kita pang basic kayo ta, at yun na kang experience nung makalong magpasensya. Amen. At ko pa po. Yes. May memuha ko po baka na ako. Alinaw po na. So, next po is kindness. Ayan. So, sabihin mo sa katabi mo, mabait. Kapag tulog. Ito yung kabaitan na kapag nakita mo yung iyong kapwa or ang iyong kapatid na in need, kung anumang klaseng pangangailangan or tulong, ay may lunos ko. Kaya nang ganito na lang. May nakikita kang nalulunod. Anong gagawin mo? Tuturuan siyang lumangoy. Mali. Sasaklolohin mo muna. Then after mo siyang maligtas, doon mo turuan. So, isa po yung another act of kindness. So, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, naalala ko dito, naalala ko bigla si Solomon. Si Solomon, na nag-offer kay Lord, alam ko sa ano to 2 Chronicles, chapter 1, verse 11. Ayun, nandun po. Kukwento ko na lamang. So, si Solomon, nag-offer siya ng 1,000 na burnt offering kay Yahweh. Imaginin po natin, kung yung isang burnt offering, okay na eh. Pero si Solomon, ang inihandog niya is 1,000. Imaginin po natin, no? Manok na lang. 1,000 na manok sa mga panahon na ito. Di ba? Ang gastos. Pero sa time na yon, hindi nag-alintana si Solomon. Nag-offer siya ng 1,000 na burnt offering kay Yahweh. So na-please si Lord sa kanya. Para praise, kukwento ko na lamang, sabi niya, humiling ka kahit ano. Dahil napalugod niya ang Lord, humiling siya. Kung kayo ang tatanungin ng Lord, o sige, Gab, dahil napalugod mo ako sa iyong paghahandog, humiling ka ng kahit ano. Anong hihilingin mo, Gab? Dami ah. Isa lang. Pera. Sige na, sabihin mo na. Sabihin mo na, huwag ka na mahiya. Ayun, dimples daw isa pa, para pantay. Yan. So, kung ako yung tatanungin ng Lord, o sige, Jam, ano yung hihingin mo? Siyempre, parang ano yun eh, parang blank check. Para sa akin, ito yung illustration ko. Parang blank check na, oh, Jam, ano yung hihilingin mo? Iyak ang tasulat ke. Lord, pwede 100 million? Bakit, Ana? Para mapatalagan yung Project Solomon, Ana. Mapalakpakan tayo po, Lord. Eh, yan po, bola ita, ha? Tutuya ita. Pero yung Solomon, pwede niya rin anyawaran, di ba po hari siya? Pwede niya rin hilingin yung kamatayan ng kanyang mga kalaban. Meron na po bang humingi nun? Lord, sana kunan mo na eh. Kapag may kalaban po, wala. Hindi niya hiningi. Hindi siya humingi ng kapangyarihan. Hindi siya humingi ng kayamanan. Hindi rin siya humingi ng Hindi rin siya humingi ng ikapapahamak ng kanyang mga kalaban. So, ang hiningi niya is wisdom, karunungan. Hello? Yeah, thank you po. So, sabi niya, na-please si Lord. To para praise na lang po pero para makasiguro po kayo, pag uwi po ninyo, check nyo po kung tama yung pinagsasabi ko. Sa 2 Chronicles chapter 1. Sabi niya, dahil hindi ka humingi ng kahit ano paman, sabi ng Lord, ipagkakaloob ko ito. Sabi niya, binigyan siya ng wisdom ng Lord, pero hindi yun natatapos. Kahit yung mga bagay na hindi niya hiningi, binigay pa rin ng Lord. Palakpakan po natin. Bakit? Kasi tama yung intention niya that time. Di po ba? So, tayo rin po, kapag nakita natin yung mga bagay na in-offer natin sa Lord, kahit yung mga bagay na hindi natin hinihingi,
ibibigay po ng Lord. Amen po? Kaya tiwala lang. Sabihin mo sa katabi mo, tiwala lang. And yun po yung nakita ko na binigay ng Lord sa kanya is yung wisdom. So, ang topic po natin dito sa number 4 is fruits. And kapag meron tayong mga bunga, hindi lang po tayo yung nakikinabang. Kapag meron kang bunga, nakikinabang din yung mga nakapaligid sa'yo. Tama po ba? So kapag nagbunga ka, may nakikita ka mong bunga na ng chiko. Yun po bang puno ng chiko, doon lang ba mananatili? Hindi. Sigurado meron isang batang makulit na maliligaw ng landas na pupunta at kukunin yung bunga para kainin. So ganun din po tayo. Kapag tayo ay nagbubunga, hindi lang po tayo yung napapagpala, pati yung mga nakapaligid po sa ating mga tao. Amen. Sang-ayon po ba kayo? And kaya gusto ng Lord na mula kanina na manatili tayo sa Kanya kasi siya yung Ama natin. Tingnan niyo po, no? Connect lahat. Kung ang Ama natin ay ang Diyos, ano yung characteristic ng Lord? Loving God, gentle God, faithful God, natural. Tayong mga anak niya, dapat ganun din po. Ngayon, kung yung isang tao sinasabi niya na siya ay Kristiyano pero wala siyang ganun, tanongin mo siya, sino ang ama mo? Kanino ka nagmana? Ang Lord sabi niya, siya yung ama natin. So, kailangan makita nila na tayo ay ganun din. Kung paano ang tatay ko ay kamukha ko, tama naman. Kung paano si Pastor Romel, kamukha niya si Ses. So, ganun din po So, ganun din po ang ating amang nasa langit. And hindi tayo hindi man literal na kamukha, pero yung mga katangian niya, hanggat tayo nakakonect sa Lord, magta-transcend po sa atin. Amen po ba? So, sino dito yung mga mapagmahal? Taas ang kamay. Benis. So, tingnan po natin, no? Kapag tinanong ang mga nasa labas, kasi sabi niya, makikita nila na kayo'y mga tagasunod ko. Sabi niya, di ba, kung nagmamahalan kayo, ang tanong, nagmamahalan po ba ang bawat isa na nandirito? Amen! Sige, palakpakan natin ng Lord. Ang tanong po ba kaya, kapag nasa labas kaya tayo, kapag tinanong nila, tanungin mo yung katabi mo, na ano kaya ang ugali ng isang Kristiyano? Dapat masabi niya yung mga 9 fruits, no? Pero karamihan, sadly nowadays, ano yung katangian ng isang Kristiyano? Minsan, napatanong po ako, sabi kong ganyan. May tinanong ako na kaibigan ko, hindi siya Kristiyano. Sabi ko, para kayo ka, nanila mo rin born again? Sabi kong ganyan. So sabi niya po sa akin, detang malakas mag-pray. Detang pakyak. Detang kay badang kinyak, may lila. Yun daw po yung mga born again. Dapat kapag tinanong ka, ano yung mga born again? Mapagmahal, mabait, mabuti, mapagpasensya, mapagpatawad. Di ba po? May disiplina. So, kailangan din po natin na maging maingat. Na kapag, sabi ko nga, kapag nagbubunga tayo, pati yung mga nasa labas natin, kahit yung mga nasa paligid natin, alam na tayo mga Kristiyano. Sa pamamagitan ng ating mga bunga at malalaman nila na tayo magpakapatid kay Kristo kung tayo'y nagmamahalan. Ayan, so tapos na po ang ating 4. Nandito na po tayo sa ating 4 na puntos. Dito pa lang po tayo magsisimula. Yes po. So paki-flash po. Yan, points to ponder. Meron po itong that. Yan. Hiniram lang po yung isa, kaya nawala dyan. So, ang sabi niya is stay. Ano yung title natin kanina? Stay connected. So, mabilis lamang po ito. Letter S. Sabi niya dito, seek God. Yan, seek God. It means desiring intimacy with God and being conscious of His presence rather than just looking for blessings. Setting mind and heart. It involves a conscious choice to prioritize spiritual things over earthly distractions, essentially aligning one's thoughts and desires with God. Seek God. Sabi nga ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness.
unahin natin na pagsumikapan ng kalooban ng Lord. Bakit po? Bakit? Kasi unang beses pa lang, unang-una na ginawa ng Lord is ginising ka niya. Naman po masakit ka sabi ng Lord eh. Sabi ko nga kanina, seek God. Pagkagising mo, Lord, thank you. Di po ba? Thank you, ating panibayong biye. Nikit ko na naman ing masala. And then, biglang tanong sa sarili, Lord, ano po yung pinapagawa niyo ngayong araw? Ano po yung kalooban niyo na pinapagawa niyo ngayong araw? And every day, sanayin po natin magsimula bukas. O kaya, every time na paggising, let's say mamayang hapon matutulog ka. Then, magigising ka. Then, pagkagising mo, Lord, ano kaya yung kalooban mo ngayon? Ako, every day po, every time na ginigising ako ng Lord, nire-remind ko po yung sarili ko na ano kaya yung mga bagay na ipapagawa pa ng Lord. Seek God. Amen po ba? Kung paanong pagkagising natin, agad-agad natin kinukuha yung cellphone. Siyempre, seek thy phone. Hindi po ganon. Seek God. Kung paanong excited tayo pagkagising natin na tignan ng phone, ganon din po dapat ang kalooban ng Lord na paggising po natin, una po natin siyang isik. Paano? By prayer, meditating His words, and pag-worship. And sa atin po na mga nakakilala na kay Lord, ito po yung mga basic lamang. Pero wag po natin itong kaliligtaan. Then, number 2, trust His words. Yan. Pagkatiwalaan natin ang kanyang mga salita. Kasi ang Lord, kapag sinabi niya, ginagawa niya. Sabi niya sa Numbers 23:19, hindi ko ata nalagay. Sabi niya po, God is not a man that He should lie, nor a human being that He should change His mind. Has He said, and will not do it? Or has He spoken, and will not make it happen? So, isinilita ng Diyos, gagawin niya ito. So, kapag sinabi ng Lord na, O Jam, sumunod ka, at yung mga sumusunod, may kalakip na gantimpala, ginagawa po yun ng Lord, at tinutupad yun ng Lord. Amen po ba? So, tayo na mananampalataya, every time na sumusunod tayo sa kalooban ng Lord, magtiwala din po tayo na ang Lord nagpapala. Nagpapala ang Lord, yes. Minsan, by grace, pero nagpapala ang Lord based din sa obedience. Amen? Amen po ba? Sang-ayon po ba kayo? Sa mga nanay, pagkitaas yung kamay ng mga nanay. Sige po, wag po kayo mahiya. Yung mga nanay na mukhang 35 years old pa lang, taas ang kamay. Yung mga anak po ninyo na laging sumusunod sa inyo, di po ba ginagantimpalaan nyo? Amen? Kalakas na po. What more ang ating Ama na nasa langit? Diba? Lahat ng mga sumusunod sa Kanya, kahit hindi humingi, pagkakalooban ng Lord. Amen? Pwede po ba natin palakpakan ng Lord? And last, pangalawa sa last, sabi niya po, letter A, always guard your heart. Bakit? Kasi mapusok ang puso ng tao. Kaya laging sinasabi ng Lord, guard your heart. Kasi potang yung tao, isip na, buri na, agad-agad na yung gawan. Hindi niya muna iisipin kung ano yung pwede niyang maging consequences. Kaya sabi ng Lord, above all else, guard your heart because it is the wellspring of life. Kung ano man yung mga desisyon, kung ano man yung mga balakin mo sa buhay, di ba? Always guard your heart. Iisipin mo muna, isisik mo muna ang Lord. Di ba? Na kapag ginawa ko to, mapaluluguran kaya ang Lord. Di po ba? And last, dito na po tayo magtatapos. Yield to His presence. So, another term for yield is submit. Di ba? Mag-submit tayo sa Lord. So, tanging sa presensya niya lamang, kaya nating mapagtagumpayan. Tawagin ko ang worship team, ang lahat ng bagay. Kasi, sabi ko nga po kanina, kahit nasa kalooban tayo ng Lord, maraming beses na dadaan tayo sa mga pagsubok. May mga pruning season ng ating buhay. And sa mga panahon po na yon, hindi po basta-basta. May mga parte ng buhay natin na hindi natin kayang i-explain. Na tipong may parte sa buhay natin na parang andilim.
Na-experience na po ba yun? Meron na po bang naka-experience na kahit sumusunod ka sa Lord, ba't parang kabaliktaran yung nangyayari? Na-experience na po ba? Or ako lang po, na-experience na po ba? May mga panahon din na para bang, Lord, nasan yung liwanag? 'Di ba? So, babalik lang po ako dun sa illustration natin. Tayo ang mga sanga. At kapag nagkabunga tayo, dahil nakakonect tayo sa Lord, pero minsan, parang tayo din yung binhi. Minsan, akala natin, kotang at tunay king gabon, madalumdum. Nga po? Pero alam niyo po ba, yung mga binhi, hindi po sila patay. Hindi po sila, yes, probably ibinaon, pero yun po ay mga itinanim. At kapag may itinanim, may buhay na mapoproduce. Hindi lahat ng mga madilim na parte ng ating mga buhay ay nasa literal na kadiliman tayo. Minsan, yung mga parte na yon is nasa lilim lang tayo ng Lord. Pwede po ba tayong tumayo? Karamihan po ng pagkakataon, kapag nasa sitwasyon tayo na hindi natin ma-explain. Kasi alam ko, kahit yung mga tao na nakakarinig sa labas, meron din pong kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. So sabi ng Lord, huwag kang humiwalay sa akin, sabi niya. And every time, tulad na po ngayon na, di ba po, mainit. And kapag mainit, gusto mo, ating kang salilungan, waiting shed. Na po, ang shed ay ito, yung shed na yon, medyo dark. Pero kapag nasa silong ka, binibigyan ka ng comfort, binibigyan ka ng rest. So, hindi lahat ng madilim na parang madilim na parte ng buhay natin ay literal na kadiliman. Minsan, dun tayo sa lilim ng Lord, pinapagpahinga para magkaroon ka ng kapayapaan. Alam niyo po, ito, isisingit ko lang po. Ang Lord, kahit mga simpleng panalangin, dinirinig niya. Kahit mga akala natin, imposible. Magbibigay ako ng example. Yes, ang Lord nagpapagaling ng sakit. Tama po yun. Ang Lord nagpapala. Tama rin po yun. Pero alam niyo po, last week, yung kapatid ko, nawawala yung SIM niyang isa. Yung SIM, di po ba napakaliit ng SIM? Sa SIM na yon, nandun lahat. Yung mga contacts niya, yung mga sinabit niya, nawawala. Sabi ko, Lord, alam ko, kahit yung mga maliit na bagay na to, kontrolado mo. Nagpray ako sa Lord. Lord, sana po makita na ng kapatid ko yung nawawala niyang SIM. Dalawa po yun eh. Yung isa nakita niya. Yung isa wala pa. Sabi ko, Lord, kung yung kalooban mo na isa lang yung makita niya, salamat po. Kasi nakita niya nung isa. Pero meron pang isang nawawala. Pero alam niyo po, kanina, habang nangangalkal ako ng gamit ko, yung isa niyang SIM, nandun sa loob ng bag ko. Na-realize ko po na nung lawen, balam, simple yan pangadi. Kalating SIM card. Tas mag-pray ko, Lord, nuko rin niya kaya. Da naman po ligigit ang bag ko. Karin ko may amaze na maging karetang malating panalangin tamo na akala tamo nakatamo diringgin ng Lord. Karetang mga lati at simple na panalangin na akala tamo nakatadaramdaman. Ay ni simple mo ini po tayo na ako pagbigyan Lord. No. Mas karetang simple ang pong mga lating panalangin daramdaman po ng Lord. At the same time, nung kailangan mo itang urgent kasagutan, ang Lord ibiyene urgent din. At din pong ibiyene itang sagot, kapit na, lawin nung hanggang nuko rin ka magtiwala kayo. Anya, porket ako po, medyo may wala na ako hope na, Lord, nung kita mong metong yung nikit ko, nikit na, thankful na ako kasi tinya pong nikit. Grateful na ako kasi hanggang may wala itang metong, at least sa timpang metong na metagan. Pero po tang bagay na tamo asahan, nikit ko po na, Lord, sasagot niya pong panalangin. Amen?
So tamo po kakawani king Diyos, manatili tamo kayo, at tamo Papa Bren na mumiwalay kayo. Nang sa gayon, makikilala nila na tayo ay kanyang mga lingkod at yung kanyang tunay na mga lingkod ay nagmamahalan. Again, sabi niya, makikilala nila na tayo ay kanyang mga lingkod kung tayo ay nagmamahalan. Can you sing that song? Let's go.